Pangalawang binibini. Oo nga pala. Ayaw ko nang lumabag sa patakaran. Ang isang anak sa labas kagaya ko, sa gilid na pintuan nararapat. Binibini. Patawarin niyo po sana ako. Utos ng matandang ginang na sa inyong pagbabalik, tatanggapin namin kayo sa pangunahing pintuan. Salamat sa kabutihan ng aking lola. Kaya lang, hindi pa ako nakadadaan sa pintong ito. Maaari bang sumunod na lang ako sa'yo? Maaari po. Hayaan niyong ituro ko ang daan sa inyo. Dito. Pagbati sa inyo, Lola. Tama ng pagbate. Magsitayo na kayong lahat. Weyang, halika nga rito. Nais kitang matingnan ng malapitan. Lola. Ay, labis ka nang namayat. Malamang nahirapan ka. Alam kong nasa isip niyo ako, kaya hindi ako nahirapan, Lola. Ikaw nga itong palaging nag-aalala sa akin. Malubha man ang sugat mo, ngunit nakuha mo pang ipadala sa akin ang iyong tagapaglingkod. Lola, magaling na po ba kayo? Oo naman, magaling na. Balita ko, ang mga tagapaglingkod roon, pinagmalupitan ka raw. Lahat sila ipinagbili ko bilang alipin. Nang sa gayon, pagsisihan nilang lahat. Hindi naman silang sinisisi ko. Lola, sumusunod lang sila sa utos. Hindi nila magagawa na suwayin na lang ang utos ng kanilang ginang. Manugang, nalinlang ka at naniwala sa isang lalaking nagdulot ng kapahamakan kay Weyang. Muntik na niyang ikamatay ito. Buti na lang mapalad si Weyang at nakauwi siya ng buhay at masigla. Ngayon, sa nangyari kay Weyang, kailangan mong humingi ng tawad. Tama. Weyang, hindi ako dapat naniwala sa mga hula. Ngunit, para sa kaligtasan ng ating angkan, kinailangan pa rin kitang ilayo. Hindi mo naman ako masisisi. Kung tama ang aking pagkakaalala, ang aking lola ang siyang nagpalayo sa akin. At kayo, pinipigilan ninyo ako. Ibig sabihin ba hindi mo ako pinatatawad? Ano po bang kasalanan ninyo na kailangan kong ipagpatawad? Manugang. Weyang, hindi ako dapat naniwala sa haka-haka. Mali akong hagupitin ka. Ako ay nagkamali. Pinatatawad na kita, ina. Taos-puso kitang pinatatawad. Mabuti, tama iyan. Ang nakalipas na sa nakaraan na. Wala nang magbabanggit pa nito. Wala sa inyong dalawa ang magtatanim ng sama ng loob dahil sa pangyayari. Isang pamilya tayong lahat. Nararapat lamang na magkasundo tayong lahat. Aking biyanan, tama nga ang iyong sinabi. Hindi ba? Ang sabi mo sa akin na isagawa na. Ipaliwanag mo ngayon sa akin kung bakit buhay pa si Li Weiyang. Maawa kayo sa akin na isagawa ko ang lahat ng tama. Hindi ko maintindihan bakit buhay pa rin siya. Ang babaeng ito, nababalutan siya ng kababalaghan. Tama ka. Kakaiba siya. May mali sa pagkatao ni Li Weiyang. Hindi naaayon sa isang tagabundok ang asta niya. Hindi kaya nagpapanggap lang siya bilang si Weiyang? Bumalik na bang nagsiyasat sa kanya? Ayon sa ulat niya, wala siyang namataang kakaiba. Bakit lumuluhod ka na naman, Apo? Ay, tumindig ka na nga riyan. Halika rito. Tayo na. Lola, salamat sa pagligtas sa aking buhay. Isinaalang-alang niyo ang inyong buhay. Kundi dahil sa inyo, wala sana ako rito.
Utang ko ang buhay ko sa inyo. Lola, paano kita mababayaran? Ikaw talaga, apo ko. Binibiro mo ata ang iyong lola, ha? Hindi nga ba lola ang tawag mo sa akin? At apo naman ang tawag ko sa iyo. Maaari ba namang hindi kita alagaan? Makinig ka, apo. Ganito talagang magkakamag-anak. Kaya, apo, wala kang utang na babayaran sa akin. Lola, Tahan na. ipangako mong mananatili kang masigla Mm. at habang ang iyong buhay. Nang sa ganon, mapagsilbihan ko kayo ng matagal. Oo, apo ko. Sino ba naman ang hindi hahaba ang buhay sa pangangalaga ng tulad mo? Natitiyak kong magiging mahaba ang buhay ko. Apo ko, tahan na. Ay, oo nga pala. Nag-aalala at malisang yung tunay na ina. Mabuti pa dalawin mo na siya, ha? Ganun ba, Lola? Masama bang lagay niya? Hindi naman. Datapwat likas na may kahinaan ng iyong ina. Di maikakailang ang talas ng isip niya. Dalawin mo, Opo, salamat po, Lola. Ang binibini, nagbalik na! Ina, nakauwi na ako. Salamat. Salamat. Kasalanan ko lahat ito. Lubha ka naghihirap. Simula nang inalayo kayo rito, araw-araw na pong nag-aalalang yung ina. Ina, bakit balisa ka na naman? Ang babae, ngumingiti. Ang babaeng nakangiti, mas mapalad sa hindi. At isa pa, tingnan mo, wala kang makikitang sugat sa akin. Wala akong kahit na anong sakit. Ikaw talaga, anak. Ang gaslaw mong kumilos. Ganyan ba ang dalaga? Paano kita pangangaralan? Ina, wag na lang po kayong magalit. Ina, hanggat masigla kayo, lubos na ang ligaya ko. Nga pala, tingnan mo. Lahat yan, mga kakanin para sa'yo. Ina, tingnan mo to. Lahat ito galing kay Ginang Lee at kay Lola. Tiniyak ko naman na itabi ito para sa'yo. Weiyang, sa'yong mga iyan. Ina, napakarami kaya niyan. Kapag ako naman kumain yan, madadagdagan lang ang aking timbang. Paano na ako makahanap ng kasintahan? Ang anak ko talaga. Kanino ka ba nagmana? Kanino pa kundi sa aking magandang ina? Uy, tingnan mo. Amo. Batid ko na ikaw ang tumulong sa akin. Salamat sa'yo. Isa po puso ko at tatanawin ang utang na loob. Nagkataon lang na natulungan kita, kaya wala ka rin utang sa akin. At kasalanan ko rin naman kung bakit ka nasaktan pati ng ibon. Ginawa ko lang naman ang dapat kong gawin. Siya. Matipuno ka talaga, Minda. Ikaw ang pinakamatuwid. Ah, sabi nila nasaktan ka raw. Patingin nga. Naku, hindi! Wag! Sandali ako! Wala ito! Maliit na sugat lang naman ito. Wala ito. Pinsan mo ko, hindi kung sino. Huwag kang matakot. Nasa maliit pang sugat. Bakit kailangan mong hawakan lahat ng bagay? Kapag nagpumilit ka, ano? Anong gagawin mo? Wala kaya akong balak gawin sa'yo. Tayo na. Paumanin! Binibini, alam mo bang bihira lang ngumiti ang batang amo? Siya ba? Hindi man siya namamansin at masungit, ang totoo napakabait niyang tao. Mas mapagtitiwalaan pa nga siya kaysa sa iba na masasama ang balak. Nakatutuwa siya. Bakit ka nakangisi? Amo, pansin ko, kapag nariyan si Weiyang, ibang kinikilos nyo. Isang kalokohan! Mali po ba? Nangingimig kayong hawakan ng ibang tao, bukod sa akin at sa ina ninyo, ngunit nagpahawa kayo sa binibini. Ubod kasi ng lakas ng loob ni Liweyang. Amo, tungkol sa binibini, mabutit naging mapalad siya. Kundi, maaaring hindi na siya nakauwi. Palagi mo pinalad lang siya? Kaya siya nakauwing muli dahil pinadala niya ang kanyang tagapaglingkod dito habang nasa bingit ng kamatayan. Dahil dito nailigtas niya ang sarili. Niligtas siya ng talino niya. Kaya lang, Ano po yun? nakaakit siya ng pansin sa pagbabalik niya. Malamang naaburido niya si Tiaro. Ang kinatatakot ko lang,
kung ano pang susunod. Pangalawang binibini. Hindi ito magandang oras. Natutulog na si Changshi. Naiintindihan ko. Narito lang ako upang tingnan siya. Tanda ng katapatan. Li Weiyang! Bakit naririto ka? Alam ko, naiinggit ka dahil mas maganda ako sa'yo. O ngayong ganito ng itsura ko, malamang masaya ka na. Lumayas ka na! Lumayas ka na sa amin! Tumahimik! Liu Hong, ihatid mo na ang iyong binibini. Binibini. Li Weiyang! Umalis ka na! Tia, ang kanyang sugat, bakit di pa naghihilom? Huwag kang magpanggap. Itigil mo na ang pagbabait-baitan. Ang hipag ko nagpadala na ng gamot. Kapag naipahid na ito, gagaling na ang sugat niya. Aba, ano bang ginagawa mo? Nais mo bang wag nang gumaling ang anak ko? Tia, di man mabuti si Changshi sa akin, hindi ko naisip na gantihan ko siya. Tia, maniwala kayo sa akin. Ang hindi niyo po alam, nagkasugat ako sa buong katawan dahil sa mga hagupit. Ang mga sugat ko, katulad ng kay Changshi, nagnanana ang mga ito at hindi gumagaling. Anong nais mong ipabatid sa akin? Ayon sa mga sugat niya, hindi pa ganun kalala, hindi pa nanunuot ang lason. At hindi pa huli ang lahat para sa kanya. Huwag niyo pong pabayaan. Mapatutunayan niyo namang tama ako. Huwag niyong gamitin ang gamot. Tiyak ko, mag-uumpisang gumaling ang mga sugat niya. Pagkatapos, saka niyo mababatid kung sino nga ang nais manakit kay Changshi. Ang ibig niyo po bang sabihin, si Ginang Li rin ang may kagagawan nun? Bakit niyo sasaktan ng pang-apat na binibini? Ang alam ko, masunurin naman ito sa kanya. Paano kung ginawa niya yun upang sumama ang loob sa akin ng ina ni Changshi? Kung totoo nga iyon, totoo rin na si Ginang Li. Ubod ng sama. Sana nga lang, hindi sila matulad sa akin at mahulog sa patibong. Binibini, nawawala si Wamei. Tauhan siya ni Ginang Li. Huwag kang mag-alala. Narito ka na pala. Oo, kagagaling ko lang sa iyong silid. Kaya naman pala hindi kita nakita. Nais kita makausap ng tayo lamang, kaya pinuntahan na kita. Natutuwa akong makita ka rito. Natutuwa akong ligtas ka. Bakit nagbago ata ang iyong kutis? Mukhang pagod ka. Binibini, hindi makatulog ang aking amo sa pag-aalala. Nakiusap siya kay Ginang Li na palayain ka na niya, ngunit pinarusahan siya nito. Wrong, tahimik. Changlu, patawarin mo ko't pinag-alala kita at naparusahan ka pa. Alam mo, palagi ko naman naiisip kung gaano ka kabuti sa akin. Hindi mo na kailangan banggitin yan. Ang pinakamahalaga ngayon, nakauwi ka na. Weiyang, hindi ko alam kung dapat ko ba itong sabihin. Wala tayong dapat itago sa isa't isa. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na magsimulang maghinala sa mga kakaibang pangyayari. Mahirap din ipaliwanag kung bakit sunod-sunod ang mga ito. Kung iisipin mo, tila bang may nais pumatay sa'yo. Maaaring sa isip ko lang ito. Ngunit, Weiyang, mag-iingat ka ha. Salamat sa pag-aalala. Pangako ko, mas mag-iingat na ako. Nasa bubong man tayo ng punong ministro. Mas mataas si Changla sa atin. Iilan lang sa atin ang nakaaalam kung gaano ito kahirap. Ang binibini, pinatatawag ka ni Ginang Li. Dito po tayo, binibini. Babalik ako agad. Paumanhin, si Binibining Weiyang lamang ang inanyayahan. Hintayin niyo na lamang ako sa Junlan. Opo. Sinong mag-aakala na makauuwi pa ng ligtas ang binibini matapos ang ginawa ni Ginang Li sa kanya? 10 taon siyang ipinatapon ni Tira sa kabundukan. Ngunit tingnan mo at nakabalik pa siya rito nang walang bahid. Kung iisipin mo, hindi ganun kadaling kaharapin si Weiyang gaya ng inakala ni Tiro. Nakahanap na rin ng katapat ang tiya ko. Hindi pangkaraniwan ang aking pinsan. Ina, Changla, Maupo ka. Weiyang? Hayaan mong tingnan kita. Naghilom na ba ang mga sugat mo? naghilom na. Alam kong dapat ko kayong pasalamatan sa paggaling ko. Mabutit gumaling ka na. Ipinanganak ka sa marangal na angkan. Kaya't kay bilis mong gumaling.
Ang kutis mo, mas maputito at makinis. Weyang, may tanong ko, ano ang naging buhay mo sa lalawigan? Pinaalagaan ako ni Lola. Kaya naman, naging maligaya ako. Hindi yan ang tinatanong sa'yo. Ano raw ang pamumuhay mo dati? Ganito kasi yun. Marami kasi akong hindi nalalaman sa'yo. Kaya't marami tayong hindi pagkakaintindihan. Kaya tinatanong ko ang nakaraan mo upang makilala kita. Maitanong ko lang po, ano pong nais niyong malaman? Lumaki ka sa tahanan ng mga Liu sa Kanayunan. Naging mabuti ba si Ginang Liu? Si Ginang Liu, hindi ganun kabuti. Ngunit, naging maingat pa rin siya makitungo. Alam niya kung sinong ama ko. Ngunit ang mga Liu, walang kaya ang mga angka nila. Akalain mo, napalaki ka nilang ganyan kaganda at kasigla? Kung maganda man ako, dahil ito sa aking ina. Dahil, napakaganda ng aking ina, hindi ba? Sabi nila, sa silangan ng iyong nayon, may 1,000 taong puno at tuwing anihan, nagdarasal doon ng mga tao para sa mayabong na ani. Matanong ko, ginagawa nga ba yon? Nung nakatira pa ako sa mga Liu, nasa loob lang ako. Kung wala sa silid, nasa bakuran lang. Hindi ko alam ang pagdiriwang na yon. Hindi mo narinig kahit kanino? Hindi talaga. Isipin mo ng mabuti. Changla, bakit bigla ka atang nagkahilig sa isang pagdiriwang sa bundok? Ano bang sinasabi mo? Naitanong ko lang naman. O siya. Weyang, mahaba ang nilakbay mo. Malamang pagod ka na. Magpahinga ka na sa silid mo. Paalam sa inyo. Ginang, ang pangalawang binibini tila maingat magsalita. Mahirap hanapan ng pagkakamali. Siya nga. Sinubukan kong usisain siya, ngunit hindi siya nagitla. Kaya hambog. Akala mo kung sino siya. Wala rin namang napag-alaman ang aking mga alagad. Ngunit malakas pa rin ang kutob ko na may kalokohan siya. Jun, ito ang mundo ng tribo ng Shanbei. Ito rin ba ang mundo ng aking lolo? Isang araw, ipamamana to sa akin ng iyong lolo. At ipamamana ko naman sa iyo. Ang malawak na lupaing ito, magiging mundo ni Toba Jun isang araw. Ama, gaano ba kalaki ang mundo? Hanggang saan aabot ang kabayo? Hanggang saan aabot ang pana? Ganon din kalaki ang iyong mundo. Yan ang kapangyarihan. Maliwanag? Ama, paglaki ko, nais kong maging katulad mo at ni Lolo. Maglalakbay sa malayo, magsasanay din ako sa pamamana. Tama. Tunay ngang bahagi ka ng angka ng Toba. Hawakan mo. Tandaan mo, hindi hayop ang inaasinta mo. Inaasinta mo ang mundo. Higpitan mo ang tali hanggat sa kaya mo. Ganyan din lalawak ang iyong lupain. Ituwid mo ang pana mo. Huwag ipaning sa gilid. Ganito mo rin pamumunuan ang iyong mga sako. Ama, naisip mo na ba? Ang kapangyarihang pinahahalagahan mo ang pumatay sa'yo. Ano bang kapangyarihan? Na siyang tumutulak pumatay ng kadugo. Patawarin niyo ako. Bibiguin ko kayo. Hindi kapangyarihan ang nais ko. Nais ko lang
ng payapang buhay kasama ang aking ina. Maaari ba? Ngayon na nakauwi ng aking anak, maaari na akong mapanatag. Kapag namana na niyang korona at umupo sa trono, papanaw ako ng walang pagsisisi. May mukha na akong ihaharap sa kanyang amang pumanaw. Ang prinsipe ng Gaoyang, malapit man sa emperador at sa mga sakop ng kanyang ama, hindi naman madaling papasakop ang mga tiyo niya. Ang prinsipe ng Dongping, ang pinakatanyag sa kanila, hindi kayo ligtas. Kamahalan, mag-iingat kayo sa kanya. Hayaan mo, nailatag ko ng landas para sa aking anak. Una, ang hanapan siya ng asawa na makatutulong sa pag-akyat sa kapangyarihan. Amo! Amo, eto. Kumain ka muna. 5 gabi na kayo naghihintay dito. Hindi na magpapakitang binibining yun. Nag-iwan ako ng liham na magkikita kami rito ngayon. Nagtanong na ako sa panuluyan. Gumaling ng binibini at umuwi na rin ito. Hindi naman kaya maaga siyang umuwi o kaya hindi nakaalis ng bahay. Ay nako, kamahalan. Bakit hindi na lang tayo bumalik? Gabing-gabi na... Di mo alam. Ay! Kayo na. Kayo nang may alam. Minda? Gabing-gabi, narito ka pa. Malamig ang gabi, dapat pumasok ka na. Akala mo ba kasing hina ako ninyong mga babae? Malalim ba ang iniisip mo? Samahan kita. Di ko kailangan ng kasama. Papasok na ako. Sandali! Sabi na nga ba't ibang ibig mong sabihin? Ikaw ha? Napakasungit mo. Hindi ka ba nag-aalalang matakot sa iyong mga babae? Ano naman? Hoy! Hoy! Ayaw ko ibalik! Akin na! Ayaw ko Akin nga! na! Tawagin mo Akin muna na ako nga! ate! Akin na! Yan ang alaala ko sa mga tunay kong magulang! Ayan na. Patawad. Ngayon ko lang nalaman. Nagalit ka ba? Nagandahan kasi ako sa plauto na yan. Binibiro lang naman kita. Hindi ko naman naangkinin. Oh. Ano yan? Sabi mo maganda. Hindi ko ibibigay sa'yo to. Pero kung titingnan mo lang, ipaihiram ko. Pero huwag mong sisirain ha. Aba, napakaganda. Sa palagay ko, gawa ito sa mataas na uring patingyo. Nag-iisa sa mundo. Minda, naisip mo bang galing ka sa marangyang angkan? Hindi ko rin alam ang tunay kong pagkatao. Wala akong alaala, kundi nang inampun ako ni ina. Ang alam ko lang, ampun ako ng pamilyang Lee. Kung ganon, nangungulila ka rin ba? Bakit naman? Di ba't inalikdan nila ako? Kaya naman, alam kong wala talaga silang pakialam sa akin. Maaaring mayroon silang ibang dahilan. Naniniwala ako, ang magulang, kahit ano paman, mahal nila ang mga anak nila. Siya, na nga. Ano mang dahilan, ayaw ko na silang makilala. Ang tao nagpalaki sa akin, siyang kinikilala kong ina. Wala nang iba pa. Oo na. Huwag na nga nating pag-usapan yan. Natatangi ang araw na ito. Dapat bigyan kita ng natatanging handog. Anong natatanging handog? Papayag ka bang hiramin ko yan? Ayan.
Amo, kamahalan, lumalakas ng ulan. Si Binibining Lee, hindi na darating yun. Tama ka ba? Sabi ko sa'yo eh. Uwi na tayo. Dito, kamahalan. Binibini! Binibini! Magandang balita po. Ang Prinsipe Gaoyang, bumalik na. Natitiyak mo ba? Magsisinungaling ba ako sa inyo? Mag-iisang taon na rin nang umalis ang prinsipe. Ngunit ngayon, narito na siyang muli. Sa pagkakarinig ko pa nga, ang ina ng prinsipe, ang prinsesang Abay, tuwang-tuwa sa pagbabalik niya at naghanda ng pagdiriwang. Inanyayahan na nga ang mga anak na Maharlika. Kaya lang, Binibini. Inaanyayahan rin po kayo. Totoo. Si Yunak mo nga naghatid ng ulat. Narito siya kaninang umaga. Sa wakas, bumalik na siya. Makikita ko na siyang muli. Anong sinabi mo? Inanyayahan din ng prinsesa si Changru at Wei Yang? Opo, Ginang. Tunay na anak ng mga magulang niya si Changru. Matatanggap ko. Ngunit ang anak sa labas na si Wei Yang, inanyayahan rin siya. Ang sabi, meron daw nakapag-ulat sa nahirang na prinsesa sa ginawa ni Li Wei Yang sa pagdiriwang ng matandang ginang. Na humaling siya kay Li Wei Yang dahil lumaki ito sa payak na pamumuhay. Yun ang dahilan bakit pinaanyayahan niya. Itong si Li Wei Yang, ayaw tayong pakawalan. Nasa tamang edad na ang prinsipe ng Gaoyang. Kararating lang niya, ngunit kumilos na ang prinsesang Abay. Mukhang hinahanapan na niya na magiging asawa. Ang anak sa labas, hindi naman niya tatangkilikin, lalo na kung para sa anak niyang prinsipe. Palagay ko, katuwaan lang niyang makilala ang pangalawang Binibini. Ginang, di niyo kailangan mag-alala. Sino ba siya sa akin? Ba't kailangan ko mag-alala? Oo nga. Hanggat naroon si Changla, tiyak ako na magdidilim ang lahat sa kinang nadulot ng kagandahan niya. Walang laban ng mga pangalawa at pangatlong Binibini. Katabi nila, lalo lamang kikinang si Changlang. Hinahanapan na ng asawa si Jun? Yan po ang aking nakalap, kamahalan. Nililigaw lang niya ang ibang tao. Matagal nang may napili ang prinsesa, ang anak ng punong ministrong si Changla. Si Binibining Changla, hindi lamang anak ng punong ministro. Siya rin ang pinsan ng kagilagilalas at kinatatakutang general na si Chi Yun-nan. Kapag kinasal sila, makukuha ng prinsipe ng Gaoyang ang punong ministro at ang angkan ng Chi Yun. Kamahalan, sa pagkakaalam ko, hindi lamang ang prinsesa, kundi ang prinsipe ng Dongping ang nagnanais makuha si Li Changla. Malalamangan nila kayo. Hinahanapan ng asawang prinsipe ng Gaoyang, kaya't dapat maganda kayo sa pagpunta sa palasyo. Hindi ito para sa prinsipe ng Gaoyang. Hilig niya matingkad na bughaw. Wronger, ilabas mo nga ang damit ko matingkad na bughaw. Apo, Binibini. Binibini. Aba, naghahanda ka pumunta sa palasyo? Kung ako sa'yo, huwag ka na magsayang ng oras. Kapag tumabi na sa'yo si Changla, mapapansin ka pa ba? Hindi po kayo inanyayahan, Binibini. Dumaing kayo kay Ginang Lee. Huwag niyo pong apihin ang amo ko. Hoy! Wronger! Tama na. Totoo naman ang sinabi niya. Hanggat naririyan lang si Changla, walang ibang makapapansin sa akin. Pupunta kami sa palasyo. Ang emperador na nagpapatay sa aking pamilya ang nasa palasyo. Anong gagawin ko? Lola, Ama, anong gagawin ni Shinner? Wei Yang, halika magbihis ka. Kailangan magpaganda ka. Ito ang unang pagpunta mo sa palasyo.
Dito lang ako. Bakit naman hindi? Para sa mga batang maharlika ang pagdiriwang sa palasyo. Hindi man kasing ganda ni Binibining Changla ang aking anak. Ngunit sa lungsod ng Ping, mas marami namang binibini na hindi kasing ganda mo. Nais kong makita kung anong masasabi sa'yo ng ibang ginang. Malay mo anak, dun ka makahanap ng mapapangasawa. Bye Gigi. Po? Ayusan niyo na ang binibini. Opo. Binibini! Ay, ayaw ko nga. Binibini! Sige na, kami naman ang magpapaganda sa'yo para sa piging. Tiyak masisiyahan ka. Oo, Binibini. Lagi mong sinasabing maganda si Changla. Pangako, gagawin ka namin mas maganda sa kanya. Talaga nga. Oo nga po. Halika na. Opo. Ito, ilagay niyo to sa buhok niya. At ito pa. Maganda rin ang isang ito. Ayan, bagay ang kulay sa kanya. O, ilagay mo. O, ito, meron pa. Tapos na! Ay, naparami ata ng palamuti. Weyang, wala akong alahas na nababagay para sa palasyo. Ngunit ito, ibinigay sa akin ito ng punong ministro at iningatan ko ito. Kahit kupas na at hindi na nababagay sa panahon, ituring mo itong munting alaala mula sa akin. Ina, isusuot ko ang aguhilang ito sa palasyo. Para sa akin, Ina, mas mahalaga ito kaysa sa anumang mamahaling alahas. Sino ba siya sa akala niya? Sasamahan niya ako sa palasyo? Binibini, tingnan mo. Weya, hindi mo naman isusuot yung lumang aguhilya sa palasyo, hindi ba? Kahit pa hindi ka nahihiya para sa sarili mo, mahiya ka naman sana para sa angkan ng Lee. Kung sadyang salat ka sa alahas at palamuti, magsabi ka lang sa akin. Nag-uumapaw ang mga sisidlan ko ng alahas. Minsan naisip ko na ipamigay na lang sa mga tagapaglingkod. Ang aking ama ang nagbigay nito sa tunay kong ina. At kahit luma man ito, gawa ito ng mahusay na panday pilak at wala nito ang kung sino lang. At saka, hindi lahat alam ang halaga nito. Aba, Binibini! Hindi kita binigyan ng dahilang magalit sa akin. Bakit? Tila ayaw mo kong tigilan. saan mo naman napulot ang sinasabi mo? Hindi ba kita tinuring ng mabuti? Li Changla. Ano? Pagpapanggap ka na lang ba? Yung ugali mo kapag nalaman ng prinsipe, palagay mo, nanaisin ka niya. Limin ka. Wala ka sa lugar para magsalita. Alamin mo kung anong katayuan mo sa pamilyang ito. Dahil ampun ka lang dito, kaya umasta ka ng tama. Ikaw ang wala sa ayos. Nakatala rin ang pangalan ko sa angkan ng Lee. Kung di ako napagalitan ni Tio, hindi ka mangangas magsalita ng ganyan. Minda, wag mo siyang galitin para sa akin. Yang si Changla, makitid ang isip at laki sa layaw. Ikaw naman ang babalikan niya. Subukan niya. Matagal niya ng pakay ang mana namin. Kahit pakitunguhan ko siya, wala rin ako mapapala. Lalo lang siyang magmamalupit. Ako lang ang anak ng aking ina. Kailangan maging malakas ako para sa kanya. At saka isa pa, lalaki ako. Kaya bakit ako magsusunod-sunuran sa kanila? Minda, patawarin mo ko. Mali pa lang tingin ko sa'yo. Minaliit kita. Isa kang tunay na lalaki. Ikaw ay handog ng langit sa lupa. Tama ba? Tamang sinabi mo. Tungkol sa prinsipeng binanggit mo kanina, sino nga ba siya? Bakit nung binanggit mo siya kay Changla kanina, namutla siyang bigla? Ang prinsipe ng Gaoyang, ang unang anak ng yumaong prinsipe Jingmu. Tumatanda ng
emperador. Nang namatay ang ama niya, naging makapangyarihan ng mga tiyuhin niya. Ang prinsipe ng Dongping ang siyang napupusuan na magmana ng korona. Kaya lang, ang prinsipe naman ng Gaoyang ang tinatangi ng emperador. Ang kagandahan pa, mapagbigay siya at bukal ang puso at tahimik lang. Ang alam ko, si Changla matagal nang humahanga. Alam mo kung bakit? Sabi na't di mo alam. Isa lang ang dahilan, matipunong prinsipe, parang si Adonis. Kaya marami siyang tagahanga. Magandang lalaki pala ha? May mas gagandang lalaki pa ba sa'yo? Malay mo ba kung ilan ang magiging tagahanga mong babae kapag dumating ng tamang panahon? Anong pinagsasabi mo? Ikaw nahihiya ka na naman para konting papuri lang naman. Hindi ba't ang sabi mo, isa kang tunay na lalaki? Diyan ka na nga, Weiyang! Bakit namumula ka? Nakatutuwa talaga siya. Chiyunro, nag-umpisa na siyang maghinala. Kaya tinatanong ko ang nakaraan mo upang makilala kita. Nadulas kaya ako sa mga salita ko? Hindi maaari. Dapat noong nalaman niya, pinapatay na niya ako. Nagkulang na ako sa pag-iingat. Muntik na ako mapatay ni Chiyunro. Kung mananatili ako sa masalimuot na lugar na to, simula ngayon, kailangan mas maging maingat ako. Paano naman ang ngayon ang aking lola? Kailangan ko itong makuhang muli. Paano kaya? Paano ko itong mababawi? Binibini, kukunan ka namin ng tubig. May ipis! Zian! Tapakan mo nga! Ayan, wala na. Patay na. Nakatatakot talaga. Maraming babaeng takot sa ipis. Halika na. Oo. Binibini, mauna kami. Nakatatakot. Takot ang babae sa mga ipis.